Ang aking anak lamang ang ayaw kong palakihin dito. Ang sabi ng isang matagumpay na Aleman habang nagpipigil ng luha, siya ay kumikita ng 500,000 bawat taon at nakatira sa isang high-end residential area sa Berlin, ngunit tinalikuran niya ang lahat. Inimpake niya ang kanyang mga gamit. Ang kanyang patutunguhan ay ang kapuluan sa malayong silangan, Maynila, Pilipinas. Sasabihin niyo bang baliw siya? Iyon din ang naisip ko. Ngunit hindi lang siya ang nag-iisang kaso. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA sa isang araw ay lumampas na sa 150,000. Ang aplikasyon para sa long-term visa ay tumaas ng 380%. 82% ng mga aplikante ay mga doktor, abogado, propesor at corporate executives. Ang top 1% ng mga mauunlad na bansa ay nagsisidagsaan sa Pilipinas. Bago natin simulan ang video, bigyan mo lang ako ng 1 segundo para mag-subscribe ka sa channel at mag-like at sabihin mo sa akin sa comment section kung saan ka nakikinig ngayon. Sige, magsimula na tayo. Kumusta? Ako, si Thomas Stein. Nagtatrabaho ako bilang documentary producer para sa RGDF Broadcasting Station sa Mainz, Germany. Ito ang 28 taon ko na. Nakapag-shoot na ako habang nakaririnig ng putok ng baril sa war zone ng Afghanistan at nakasama ko na rin ang mga katutubo sa Amazon sa loob ng 1 buwan. Dinala ko ang aking kamera sa bawat sulok ng mundo, kaya naman halos wala na akong ikinagugulat. Pagkatapos ng 28 taon, nauunawaan ko na kung paano gumagana ang mundo. Ngunit iba ang nangyari noong nakaraang buwan. Parang gumuho ang mundong alam ko. Agad akong tinawag ng Head of Programming. Pagpasok ko sa opisina ng Director, may 4 na graph na ipinapakita sa malaking monitor sa dingding. Lahat sila ay matatalim na tumataas na kurba. Itinuro ng Director ang unang graph. Tingnan mo ito, Germany. Bilang ng mga aplikante para sa long-term residency sa Pilipinas, tumaas ng 380% kumpara noong nakaraang taon. Naguguluhan ako. 380%? Halos 4 na beses na pagtaas iyon, Director. Itinuro niya ang pangalawang graph. Ito naman ang France, tumaas ng 420%. Pangatlo, UK, 350%. Pang-apat, USA, 480%. Kinuskus ko ang aking mga mata. Anong nangyayari? Sabi ng Director. Ang mga tao mula sa buong advanced world ay nagsisidagsaan sa Pilipinas. Hindi lang 1 o 2 bansa. Sabay-sabay nangyayari. Sa totoo lang, gusto kong matawa. Pilipinas? Ang bansang iyon? Sikat sa adobo at mga magagandang beach? Umiling ang Director. Hindi lang sila mga beach enthusiast. Tingnan mo ang profile ng mga aplikante. Binuksan niya ang isa pang file. Lumabas sa screen ang istatistika ng propesyon. Doktor, 13%. Abogado, 18%. Propesor, 15%. Inhinyero, 14%. Corporate executive, 12%. Yumuko ako mula sa aking upuan. 82% ang mga profesional. Average annual income na lampas Euro 100,000. Application rate, batay sa pamilya, 89%. Sabi ng Director, sila ang top 5% ng Germany. Mga taong may pera, edukasyon, at social status. Sinasabi ng mga taong ito na dadalhin nila ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Ang ulo ko ay naguguluhan. Hindi ko maintindihan. Director, posible ba ito? Ang Pilipinas ay isang kapuluan na may maraming kalamidad. Bakit naman ang mga doktor ng Germany ay magpapakaabala pang pumunta doon? Nakibit-balikat siya. Iyan ang trabaho mo. Gumawa ka ng documentary. May ipinakita pa siyang isang larawan. Ito ay ang long-term visa consultation counter sa NAIA. Ang pila ay umabot hanggang sa labas ng gusali. Kuha iyan noong nakaraang linggo. Ang bilang ng mga dumarating sa isang araw ay lumampas sa 150,000. Ang oras ng paghihintay sa consultation counter ay higit sa 3 oras. Tiningnan ko ang larawan. Karamihan sa mga nakapila ay mga pamilyang Western, mag-asawa na may stroller, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may briefcase, isang babae na hawak ang kamay ng kanyang anak. Hindi sila mukhang turista. Umuwi ako at ikinuwento ito sa aking asawang si Ingrid. Noong una,
Inakala niyang nagbibiro ako. Mga doktor ng Germany sa Pilipinas, mga abogado ng France. Nakakatawa, pareho ang reaksyon ko. Ngunit ganoon ang data, Ingrid. Hindi lang Germany, UK, France, America, lahat ay may parehong phenomenon. Ibinaba ni Ingrid ang wine glass at nagtanong, "Bakit, Thomas? Ano ang epekto ng adobo at beach?" Hindi ko alam, kaya pupunta ako at titingnan ko ng personal. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, nag-iisip. 380%, 420%, 350%, 480%. Nagpapaikot-ikot ang mga numero sa aking isip. Mayroong pattern sa imigrasyon. Nakita ko na ito ng hindi mabilang na beses sa loob ng 28 taon ng paggawa ng dokumentaryo, mula sa mahirap na bansa patungo sa mayaman, mula sa mapanganib na bansa patungo sa ligtas. Palagi itong sa direksyong iyon. Ngunit ang nangyayari ngayon ay ang kabaliktaran. Ang mga tao ay lumilikas mula sa mga mayayaman at advanced na bansa. Nang gabing bago ako umalis, naglakad kami ni Ingrid sa Berlin. Matagal na rin kaming hindi nakakapaglakad ng magkasama. Ngunit may kakaiba. Gabi iyon. Dati, ang mga kalye ay puno ng tao kahit ganitong oras. Ngayon, tahimik at madilim. Hindi ko namamalayan, hinigpitan ko ang kapit ko sa kamay ni Ingrid. Dahil malapit sa subway station, may isang grupo ng mga kabataang lalaki na nag-iingay. Hindi ito threat, ngunit nakaramdam ako ng pangamba. Naisip ko na nga ang rutang pauwi. Kailan pa, nagkaganoon ang mga kalye ng Berlin sa gabi. Kailan ko pa hinigpitan ang kapit ko sa kamay ng aking asawa. Dati, hindi ganito. Siguro, naiintindihan ko na ang dahilan kung bakit pumupunta ang mga taong iyon sa Pilipinas, ngunit wala akong katiyakan. Kailangan kong makita ng personal. Kinabukasan ng umaga, inayos ko ang aking camera bag at sumakay sa eroplano patungong NAIA. Kabanata 2. Ang NAIA at ang hindi kapani-paniwalang kaayusan. Tapos na ang 30 oras na flight at lumapag kami sa runway ng NAIA. Nang tumingin ako sa labas ng bintana, naramdaman kong may mali. Sa paligid ng runway, may mga eroplanong naghihintay. 1, 2, 3, higit sa 10. Parang traffic jam sa expressway tuwing rush hour, naghihintay ng kanilang pagkakataon. Mayroong anunsyo sa eroplano. Ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport ay kasalukuyang masikip. Pakiusap na maging handa sa mas matagal na oras ng pagpoproseso ng imigrasyon. Napabuntong hininga ako. Ito na agad ang simula ng hamon. Naalala ko ang arrival hall sa Frankfurt Airport. Mga taong nagagalit, sumisigaw, naguunahan, at nag-aaway dahil sa bagahe. Minsan, nagkapisikalan pa ang isang Italianong turista at isang Aleman na businessman dahil sa pila. Iyon ang katotohanan ng mga paliparang alam ko. Ano ang inaasahan kong mag-iba sa isang airport sa Asia? Naghanda ako at naglakad patungo sa immigration lobby. Habang naglalakad ako sa pasilyo, napatigil ako sa nakita ko. Mga tao, isang napakalaking bilang ng tao. Ang pila para sa imigrasyon ay walang katapusan. Mukhang higit sa 700 katao. Ang pila ay umiikot na parang ahas sa loob ng buong gusali. Kalaunan, kinumpirma na ang bilang ng dumarating sa NAIA noong araw na iyon ay lumampas sa 150,000. 150,000. Halos kasing dami ng populasyon ng isang maliit na lungsod na nagsidating sa airport na ito sa isang araw. Ngunit may mali, tahimik. Hindi ako makapaniwala sa aking pandinig. May libu-libong tao sa 500 metrong pila, ngunit halos walang boses na maririnig. Ang mga mag-asawang may dalang bata, ang businessman na may malaking maleta, ang mga traveler na may backpack, lahat sila ay naghihintay sa kanilang pagkakataon. Walang nagmamadali, walang naguunahan. Kinuha ko ang aking camera, instinct iyon. Naramdaman ko na kailangan itong i-shoot. Unti-unti kaming umuusad sa pila. Sa harapan ko, may isang maliit na pangyayari. May isang matandang mag-asawa, siguro mga 70 anyos, mukhang galing sa Europa. Ang lolo ay nakasaklay, kaya mabagal ang kanilang lakad. Lumalaki ang distansiya sa pagitan nila at ng mga nasa unahan. Inasahan ko.
May babagsak na hininga sa likod. May magmamadali sa kanila. Sa Frankfurt, may nangagaw na sana ng pwesto. Ngunit ang nangyari ay kabaliktaran. Isang batang Pilipino, mukhang isang professional na nakasuot ng maayos na polo shirt, ang lumingon at nakita ang sitwasyon. Natural siyang umurong patagilid, senyales niya sa matandang mag-asawa na mauna na sila. Walang salita. Ang babaeng katabi niya ay gayon din, umatras. Pati ang nasa likod nila. Walang conflict. Walang ingay. Ang pila ay muling naayos. Yumuko ang matandang mag-asawa bilang pagbati at ang mga tao ay nagpatuloy na parabang walang nangyari. Natulala ako sa eksena para itong isang dula na binalak ng maaga. Hindi, mas natural ito kaysa dula. Parang paghinga, parang pagdaloy ng tubig. Paano ito nangyari? At may isa pang eksena sa harapan ko. Sa katabi kong pila, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang, mukhang British. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang bag para mag-fill up ng arrival card. Ang mukha niya ay nalito. Wala siyang panulat. Naghanap siya sa bulsa. Sa briefcase wala. Sa sandaling iyon, ang Pilipino sa unahan niya ay nag-abot ng panulat. Kasabay nito, ang Pilipina sa tabi niya ay naglabas din ng panulat. Mula sa likuran, isang tita pa ang nag-abot ng panulat. 3 panulat ang sabay-sabay na lumitaw sa harapan ng British na lalaki. Nagpalit-palit ang tingin ng lalaki sa 3 tao na may mukhang gulat, pareho siguro ang mukha ko. Tumawa siya ng bahagya at tinanggap ang panulat mula sa binata. Binuksan ko ang memo pad ng aking telepono at sinulat. Ito ay parang script. Paano ito nangyayari ng natural? 28 taon akong nagbiyahe sa mga paliparan ng Europa. Nakita ko na ang pag-abot ng panulat sa estranghero minsan. Ngunit 3 ng sabay-sabay, hindi kailanman. Pagkatapos ng imigrasyon, lumabas ako sa lobby. Hinanap ko ang lugar na nasa larawan ng Head of Programming. Ang long-term visa consultation counter. Sinundan ko ang mga karatula at nakita ko ang pila mula sa malayo. Paglapit ko, napanganga ako. May hindi bababa sa 50 katao. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang composition ng pila. Ito ay ganap na iba sa inaasahan ko. Halos walang Asyano. Karamihan ay mga pamilyang Western. Mag-asawang may blonde na anak, isang batang ina na may stroller, at mga lalaking nakasuit na may briefcase. Narinig ko ang German, English, French. Mula sa likuran, narinig ko ang American accent. Halo-halo ang mga tao mula sa Europa at Amerika. Hindi sila mukhang turista. Seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Nagsusulat, nagkokonsulta ng pabulong. Mga mukha ng mga taong nasa harap ng isang malaking desisyon sa buhay. Lumapit ako at nagtanong sa isang staff. "Excuse me, palagi bang ganyan kahaba ang pila riyan?" Ngumiti ang staff at sumagot. "Araw-araw po ay ganyan nitong nakaraan. Biglang dumami noong Disyembre. Gaano po karami ang itinaas? Noong nakaraang taon, mga 30 katao lang po sa isang araw. Ngayon, lumampas na po sa 200. Kapag weekend, umaabot pa sa 300. Dinoble na po namin ang mga staff, pero hindi na kami makahabol. Muli kong tiningnan ang pila. Mula 30 hanggang 200, halos 7 beses na pagtaas. At karamihan ay mga pamilyang Western. Nagtanong ako ulit, saan po sila galing? Tumingin ang staff sa pila at nagsabi, Germany, UK, France ang pinakamarami. Ngayon, marami na ring galing sa Amerika. Mayroon ding Australia at Canada. Maaari mo pong sabihin na galing sila sa buong mundo. Tumigil ako sandali. 28 taon akong gumagawa ng dokumentaryo. Nag-shoot ako ng mga war refugee at economic migrant. Ang pattern ay palaging pareho. Mula sa mahirap patungo sa mayaman. Mula sa mapanganib patungo sa ligtas. Ngunit ang tanawin na nasa harapan ko ngayon ay hindi ang mundong alam ko. Ang mga doktor ng Germany, abogado ng UK, businessman ng France, professor ng Amerika, ang mga elite ng mga advanced na bansa ay nagsisidagsaan sa isang kapuluan sa Asia. Ano ang nangyayari? Kinuha ko ang aking kamera. Magtatanong ako sa kanila kung bakit sila pumunta rito. Kabanata 3, ang mga lumilikas. Lumapit ako sa pila, bitbit ang aking kamera. Lumapit ako sa unang pamilya. Galing po ba kayo sa Germany? Pwede ko po ba kayong interviewin sandali?
Gumagawa kami ng documentary para sa GDF. Umiling ang lalaki. Hindi, salamat na lang po. Ang mukha niya ay nakakunot. Lumapit ako sa pangalawang pamilya. Tinanggihan din. Pasensya na po, hindi mo na ngayon. Ganoon din sa pangatlo. Umiling sila at umiwas ng tingin. Kakaiba. Karaniwan, kapag may kamera, interesado ang mga tao. Gusto nilang ikuwento ang kanilang karanasan. Lalo na kung makakakita sila ng broadcaster mula sa kanilang bansa sa ibang bayan. Ngunit iba ang mga taong ito. Parang may itinatago. Hindi, parang ayaw lang nilang ipakita. Parang may sugat silang ayaw ipagalaw. Nang akala ko'y susuko na ako, may pumitik sa aking balikat. Paglingon ko, nakatayo ang isang babae na mukhang nasa maagang 40s. Blonde hair, blue eyes, isang tipikal na Aleman. Itinuro niya ang kamera ko. GDF, di ba? Nagulat ako. Mukhang nakita niya ang sticker ng broadcasting station sa aking bag. Opo, tama. Paano mo nalaman? Ngumiti siya ng bahagya. Tao rin ako sa broadcasting. Nagtrabaho ako sa WDR sa loob ng 10 taon. Documentary producer din. Kaya, colleague mo ako. Nanlaki ang mga mata ko. WDR public broadcaster ng Germany, headquartered sa Cologne. Isang kasamahan dito, nag-abot siya ng kamay. Katharina, 3 taon na akong nakatira sa Pilipinas. Nagtatrabaho ako bilang freelance video producer sa Maynila. Habang nakikipagkamay ako, nagtanong ako, bakit po kayo narito? Itinuro niya ang likod ng pila. Sinisundo ko ang pamilya ng kapatid ko. Sa wakas, pumayag na silang pumunta. 3 taon ko silang kinumbinsi at ngayon lang sila nagdesisyon. Agad akong nagtanong, bakit? Bakit kayo pumunta sa Pilipinas? Mukhang hindi naman para sa adobo? Ngumiti si Katharina. Adobo? 43 na ako. Hindi ko alam ang pangalan ng mga karakter sa One Piece. Itinuro niya ang bench sa tabi ng pila. Doon tayo umupo. Mahaba ang kuwento. Tumango ako. Umupo kami ng magkatabi. Pwedeng mag-shoot? Nag-isip si Katharina saglit at tumango. Sige, kailangang malaman ng isang tao ang kuwentong ito. Nagsimula si Katharina. Nakatira ako sa Cologne. Nag-iisa akong nagpalaki sa aking anak. 7 na kaming hiwalay ng aking asawa. Ang pangalan ng anak ko ay Lena. Noon, 10 taong gulang pa lang siya. Lumambot ang kanyang boses. Inayos ko ang camera angle at tahimik akong nakinig. Isang gabi yon, pauwi na si Lena mula sa birthday party ng kaibigan niya. Mga alas 8 ng gabi, bago pa dumilim ng husto. 600 metro lang ang layo mula sa bahay namin. Inakala ko na ligtas siya. 600 metro lang. Tumigil si Katharina. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng bahagya. Hindi umuwi si Lena. Paglampas ng alas 9, hindi pa rin siya sumasagot sa tawag. Nag-hysterical ako. Nagsumbong sa pulis at tumakbo sa paligid ng neighborhood. Ang puso ko ay parang pinipiga. Ano ang nangyari sa anak ko? Mga alas 11, dumating ang patrol car, sakay si Lena, umiiyak, huminga ako ng malalim. Nagpatuloy si Katharina. Pinalibutan daw siya ng 3 batang lalaki, kasing edad niya. Sinabihan siyang ibigay ang pera. Kinuha ang cellphone niya at tinulak siya kaya siya natumba. Buti na lang, may dumaang matanda at sumigaw, kaya sila tumakas. Walang malaking sugat sa katawan niya, gasgas lang. Pero mula noong gabing iyon, nagbago si Lena. Paano? Tahimik kong tanong. Naluluha ang mga mata ni Katharina. Ayaw na niyang lumabas. Ayaw na niyang pumasok sa school. Umiiyak siya tuwing gabi. Nanaginip siya ng masama at sumisigaw sa hating gabi. Umalis ako sa broadcasting station. Kailangan kong samahan ang anak ko. 10 taon akong nagtrabaho doon, pero hindi ko inabot ng 1 linggo ang pag-alis. Nag-resign ako, tahimik akong nakinig. Umiikot ang kamera, ngunit nakalimutan ko na iyon. Nagpatuloy si Katharina. Nahuli ng pulis ang mga salarin. Pagkalipas ng 2 linggo, lahat sila. Pero alam mo ba kung ano ang parusa? 80 oras ng community service dahil menor de edad sila. Umiyak ako sa pasilyo ng korte, galit at walang magawa. 80 oras, ang buhay ng anak ko ay nasira, 80 oras lang ang katumbas. Tumingin siya sa akin ng diretso, kaya nagdesisyon akong umalis. Naghanap ako kung saan pupunta. Nag-research ako sa Canada at Australia, ngunit mayroon ding parehong problema doon.
tumaas ang crime rate at delikado ang mga kalye sa gabi. Noon, may nakita akong article. Ang Pilipinas ang may pinakamababang violent crime rate sa mga bansa ng OECD, isang bansa na ligtas para sa babae na maglakad mag-isa sa gabi. Sa totoo lang, hindi ako naniwala. Mayroon bang ganoong bansa? Kaya, pumunta ako at tiningnan ko ng personal. Nagbakasyon lang ako ng 1 linggo. Nagtanong ako, ano ang nakita mo? Ngumiti si Katarina. Ito ang una niyang ngiti mula sa puso. Noong unang gabi, naglakad ako sa Bonifacio Global City, alas 11 ng gabi, nag-iisa. Natatakot ako. Instinctively, lumingon ako sa likod at umiwas sa madilim na alley. Pero walang nangyari. May mga babaeng naglalakad mag-isa, tumatawa, bumibili ng merienda sa convenience store, nakikipag-usap sa kaibigan sa telepono habang naglalakad. Umiyak ako ng gabing iyon. Sa sobrang gaan ng loob ko, mayroon palang ganitong lugar. Totoong mayroon. Itinuro ni Katharina ang pila. Nakikita mo ba ang mga taong nakatayo riyan? Halos pareho ang dahilan nila. Alam ko dahil pareho ang naranasan ko. Hindi ako ang tanging special case. Tiningnan ko ulit ang pila. Kanina, isa lang itong pila, isang pila ng mga dayuhan. Ngunit ngayon, iba na. Bawat isa sa kanila ay may kwento tulad ng kay Katharina. Mga taong tumakas dahil sa takot sa dilim ng gabi. Mga taong tinalikuran ang lahat para protektahan ang kanilang mga anak, sabi ni Katharina. Ang babaeng naka-red coat doon, nakikita mo? Galing sa UK. Nasaksihan daw ng anak niya ang isang knife incident sa London, sa labas ng school. Pagkatapos noon, ayaw na niyang pumasok. Tumingin ako. Talagang may babaeng naka-red coat na hawak ang kamay ng isang batang lalaki. Ang bata ay nakakapit ng mahigpit sa paa ng kanyang ina. Ang lalaking naka-blue jacket doon, galing sa Chicago, Amerika, may gun threat incident sa school ng anak niya. Walang aktual na putok, pero na-trauma ang bata. Hinahanap ko ang lalaking naka-blue jacket. Isang lalaking nasa 40s na, nakatayo, nakatingin sa mga document. May isang babae at isang lalaki sa tabi niya. Mahigpit na hawak ng batang lalaki ang kamay ng kanyang ama. Ang mag-asawang may stroller sa unahan, galing sa France, nanakawan sa subway ng Paris at narinig na may hold-up sa harap ng apartment nila. Sabi nila, hindi na sila makatira roon. Tiningnan ko ang mag-asawa. Ang ina ay laging tumitingin sa loob ng stroller. Ang ekspresyon niya ay puno ng pangamba. Tahimik na sabi ni Katharina, walang pumunta rito para sa adobo. Walang pumunta rito para sa teleserye. Ang mga taong iyan ay lumilikas. Tulad ko, mula sa sarili nilang bansa ang tinatawag na mga advanced na bansa. Tiningnan ko ulit ang buong pila. German, English, French, halo-halo ang mga boses. Ang mga pamilyang middle class mula sa Europa at Amerika ay nagtipon sa isang lugar. Lahat ay may parehong dahilan, kaligtasan. Sa loob ng 28 taon ng paggawa ng dokumentaryo, nagpunta ako sa refugee camp. Nag-shoot ako ng mga taong tumatakas sa digmaan. Ngunit ang mga taong nasa harapan ko ngayon ay hindi tumatakas sa digmaan. Galing sila sa payapang advanced na bansa. Ngunit ang mga ekspresyon nila ay walang pinag-iba sa mga refugee. Huli niyang sinabi. Si Lena, 14 na siya ngayon. Nag-aaral siya sa Maynila. Noong nakaraan, sinabi niya na makikipagkita siya sa kanyang kaibigan, alas, 10 na ng gabi. Ang sabi ko, sige, ingat ka. Ngumiti siya. Iyan ang mga salitang hinding-hindi ko masabi sa Cologne. Hinding-hindi. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Dahil nasasabi ko sa aking anak ang mga salitang iyon. Ingat ka. Pinatay ko ang kamera. Wala akong masabi. Tumayo siya. Ikaw, subukan mo rin. Maglakad ka sa kalye ng Maynila ngayong gabi. Malalaman mo kung totoo ang sinasabi ko. Tumango ako. Gagawin ko. Maglalakad ako mamayang gabi. Kabanata 4 alas 11 ng gabi. Bitbit ang kamera. Inayos ko ang aking bagahe sa hotel at lumabas. Alas 10 ng gabi. Ang mga salita ni Katharina ay umiikot sa aking isip. Maglakad ka ng personal. Makikita mo. Inihanda ko ang aking camera bag. Sa loob ng 28 taon, nagpunta ako sa maraming location, ngunit matagal na akong hindi kinakabahan ng ganito.
Kailangan kong kumpirmahin kung talaga bang ligtas ang mga kalye ng Pilipinas sa gabi. Pumunta ako sa Makati. Narinig ko na ito ang pinaka-vibrant na lugar sa Maynila. Sumakay ako sa MRT. Nangyari ang unang shock. Alas 10 ng gabi na, sa Berlin, ang subway sa ganitong oras ay danger zone. Ang mga babae ay umiiwas o sumasakay sa mga sasakyang maraming tao. Nakatayo sila malapit sa labasan, nagbabantay sa paligid. Ngunit iba rito, higit sa kalahati ng mga pasahero ay babae. Marami ang naglalakbay ng mag-isa. Nakasuot ng earphones at nakikinig sa musika o nanonood ng video sa smartphone. Walang alertness sa kanila. May isang babae na umupo sa tabi ko. Mukhang nasa maagang 20s. Sinimulan niya ang panonood ng teleserye habang nakasuot ng earphones sa magkabilang tenga. Nakatuon siya ng husto sa screen, hindi siya nag-aalala sa paligid. Isang tanawin na hinding-hindi ko makikita sa subway ng Berlin. Ang mga babae ay laging isang earphone lang ang isinusuot o wala talaga. Hindi nila alam kung sino ang lalapit. Bumaba ako sa Ayala Station, sumakay sa escalator pataas at narinig ko ang ingay ng lungsod. Tawanan ng mga tao, musika, isang vibrant na tunog. Paglabas ko sa lupa, nanlaki ang mga mata ko. Lampas alas, 10 na ng gabi, ngunit ang lungsod ay parang tanghali kung magliwanag. Kumikinang ang mga neon sign. May ilaw ang bawat tindahan at puno ng tao, ngunit may iba pa na pumukaw sa aking atensiyon. Mga babae, marami talagang babaeng naglalakad ng mag-isa. Mga babaeng magkahawak kamay na kasama ang kaibigan. Mga babaeng nag-window shopping habang may dalang shopping bag. Mga babaeng naglalakad ng maluwag habang nakikipag-usap sa telepono. Walang bakas ng pag-aalala, walang lumingon sa likod, walang umiiwas sa madidilim na alley. Naglalakad lang sila, natural at relaxed. Kinuha ko ang kamera at sinimulan ang pag-shoot. Pumasok ako sa isang alleyway, isang makipot na daan, malayo sa main street, medyo madilim ang ilaw. Sa Berlin, hinding-hindi ako papasok sa ganitong alley, ngunit may mga taong naglalakad dito. May isang babaeng mukhang 20 anyos ang naglalakad ng mag-isa. Tumatawa habang nakikipag-usap sa telepono. Isa akong kahina-hinalang dayuhang may kamera, ngunit dumaan lang siya sa akin nang hindi man lang tumitingin, walang alertness. Lumipat ako sa BGC High Street. Narinig ko na ito ay lugar ng mga kabataan, sabi ng taxi driver. Ang BGC po, maraming tao hanggang umaga. Alas 11 ng gabi, maaga pa yan. Totoo. Mas vibrant ang BGC kaysa Makati. May pila sa labas ng club, may live street performance at puno ang mga coffee shop. Papalapit na ang hating gabi, ngunit lalo pang dumarami ang mga tao. Sa harap ng isang coffee shop, narinig ko ang English. American accent. Lumapit ako at nakita ang 4 na kabataan, 2 lalaki at 2 babae. Mukhang mga estudyante sa college. Nagtanong ako, "Galing ba kayo sa Amerika?" Tumango ang isang lalaki. "Opo, exchange student po kami mula sa UCLA." Nagpakilala rin ang katabi niya, USC, Berkeley. Mga estudyante silang galing sa California. "Kumusta ang gabi rito?" Tanong ko. Nanlaki ang mata ng lalaking galing sa UCLA. "Crazy po, in a good way. Sa LA, hinding-hindi kami lalabas sa ganitong oras, lalo na ang mga babae. Pero rito, sabi nila, okay lang maglaro hanggang alas 2 ng umaga." Nagpatuloy ang babaeng galing sa Berkeley. "Galing po ako sa Berkeley. Doon, nakakatakot na pag nag-alas 9. Kahit papunta lang sa library mula sa dorm, kailangan mong mag-ingat. Pero rito, ligtas maglakad mag-isa." Hindi ako naniwala noong una. Tumawa ang isa pang babae. "Ang mami ko, sobrang nag-aalala bago ako pumunta rito. Paulit-ulit niyang sinasabi na huwag akong lalabas ng mag-isa sa gabi. Pero nagulat siya noong dumating ako rito. Walang problema ang pumunta sa 7-Eleven mag-isa sa hating gabi. Sinend ko sa mami ko ang picture ko na kumakain ng cup noodles sa convenience store alas 2 ng umaga. Hindi siya makapaniwala. Huli akong nagpunta sa Malate. Sumakay ako sa huling tren ng subway. Lagpas hating gabi na. Ngunit puno pa rin ang loob ng tren. Ang pinaka napansin ko ay ang ratio ng mga babaeng pasahero. Higit sa kalahati. Matatandang babae, nasa katanghaliang gulang, at pati na rin mga babaeng estudyante na nag-iisa.
walang mukhang balisa. Bumaba ako sa Vito Cruz Station at naglakad sa kalye. Palapit na ang alauna ng madaling araw. Ngunit ang mga sari-sari store at convenience store ay may maliwanag na ilaw. May mga taong labas-pasok. Pumasok ako sa isang convenience store. Gusto kong bumili ng tubig, ngunit may nakita akong nakakagulat sa loob. 3 babaeng estudyante, naka-school uniform, ang pumipili ng merienda. Tumatawa sila habang may hawak na cup noodles at pandesal. 1:00 ng madaling araw na. Naka-uniform pa. Siguro galing sa review center o study group. Habang nagbabayad, nagtanong ako sa cashier. Marami po bang estudyante ang pumupunta rito sa gabi? Tumango ang cashier. Araw-araw po. Kapag exam week, umaabot pa sa 2:00 ng umaga, nag-aaral po sila, tapos nagugutom. Hindi po ba delikado? Tanong ko ulit. Nagtataka ang mukha ng cashier. Ang alin po? Ligtas po rito. Wala pa akong nakita na estudyanteng natatakot. Lumabas ako sa convenience store at tumayo sa kalye. 1:00 ng madaling araw sa Malate. Ang mga ilaw ay kumikinang, ang mga tao ay buhay, ang mga taxi ay dumadaan, payapa. Sobrang payapa na parang hindi totoo. Kinuha ko ang aking telepono at nag-iwan ng memo. Hindi ito maiisip sa Berlin. 28 taon akong naglibot sa mundo. Ngunit ito ang una kong nakita na ganitong kapayapaan. Habang nasa taxi pabalik sa hotel, nag-isip ako. Totoo ang sinabi ni Katharina. Isang bansa kung saan naglalakad ang mga babae mag-isa, 11:00 ng gabi, at bumibili ng merienda ang mga babaeng estudyante, 1:00 ng madaling araw. Walang natatakot. Posible pala ito. Nakita ko ito ngayong gabi. Sa sarili kong mga mata, sa sarili kong kamera. Kailangan kong mas palalimin pa ito bukas. Saan nagmumula ang kaligtasan na ito? Sistema ba? O may iba pa? Kabanata 5. Hindi ang sistema, kundi ang tao. Maaga akong nagising kinabukasan. Mula sa bintana, nakita ko ang umaga sa Maynila. Maliwanag ang sikat ng araw at puno na ng mga taong papasok sa trabaho ang kalye. Kinuha ko ang kamera at lumabas. Gusto kong kumpirmahin ang iba pang bagay ngayon. Nakita ko na ang kaligtasan sa gabi. Ngunit nagtataka ako kung saan ito nanggagaling. Police power ba? Sistema? O may iba pa? Nagpunta ako sa hintuan ng bus. Maraming tao ang nakapila dahil rush hour. Nang kukunin ko na ang kamera para mag-shoot, may isang eksena na pumukaw sa aking atensyon. Sa ilalim ng bench sa hintuan ng bus, may isang homeless na lalaki na nakayuko. Nanginginig sa lamig, may manipis lang siyang jacket na suot. Hindi ito malamig, ngunit chilly ang umaga. Inasahan ko. Hindi siya papansinin ng mga tao. Lalampasan lang siya ng hindi tinitingnan. Ganoon palagi sa Europa. Sa subway ng Paris, sa Berlin Central Station, tinatrato ng mga tao ang homeless na parang hindi nakikita dahil nakakainis. Iyon ang katotohanan. Ngunit iba ang nangyari. Isang batang company man, nakasuit at may briefcase, ang lumabas sa pila, lalaking nasa 30s. Lumapit siya sa homeless na lalaki at inalis ang barong Tagalog sa kanyang leeg at inilagay ito sa balikat ng homeless na lalaki. Walang sinasabi. Tumingala ang homeless na lalaki. Ang lalaki ay yumuko ng bahagya at bumalik sa pila. Iyon lang, natulala ako sa eksena. Walang pumalakpak, walang tumitig. Isang natural na kilos, parang pagbili ng kape sa umaga. Itinutok ko ang kamera, ngunit ibinaba ko rin. Naramdaman kong bastos kung ishoot ko iyon. Nanonood lang ako. Isang tao na nag-aalis ng kanyang jacket at ibinibigay sa estranghero sa malamig na umaga, at isang atmosphere na tinatanggap ito ng natural. Pumunta ako sa isang industrial complex sa Cavite noong umaga. Isang lugar kung saan nagtitipon ang mga factory na gumagawa ng precision equipment at mga pyesa. Humingi kami ng tulong sa isang kumpanya at sinalubong ako ng isang manager na nagngangalang G. Reyes sa entrance. Nagulat ako nang pumasok ako sa factory. Gumagana ng walang tigil ang mga makina sa malaking clean room. Isang proseso na nangangailangan ng precision sa micron level. Ipinaliwanag ni G. Reyes. 24 oras po kami, 365 araw sa isang taon, tumatakbo. Kahit anong oras po ba, sensitibo po kami sa pagbabago ng temperatura at humidity. Paano niyo po pinamamahalaan ito?
Walang emosyon na sumagot si G. Reyes. Mahalaga po ang sistema, ngunit sa huli, tao pa rin po. Limitado po sa kung gaano ka-meticulous mag-check ang mga staff sa field. Mga alas, 5 ng hapon na. Oras na para umuwi ang mga day shift na trabahador. Inasahan kong makikita ko ang mga taong nagmamadali. Sa Germany, kapag oras na ng uwi, parang pinutol na ng kutsilyo ang oras, nag-iimpake sila at umaalis. Ngunit iba ang ginagawa ng mga trabahador. Sinimulan ng mga staff na naka-uniform ang paglilinis sa paligid ng kanilang workspace. Pinupulot ang maliliit na piraso ng pyesa na nahulog sa sahig, inilalagay ang mga tool sa tamang lugar at naghihiwalay pa ng basura. Plastic, metal at general waste meticulous silang naghihiwalay. Nagtanong ako kay G. Reyes. Sila po ba ang cleaning staff? Umiling si G. Reyes. Hindi po, mga production staff po yan. Hindi na po namin kailangang magbigay ng espesyal na tagubilin. Inoorganisa nila ang sarili nilang lugar. Para sa kanila, normal lang po yan. Pinag-isipan ko ang mga salitang iyon. Normal lang. Ano ang mangyayari kung papaglinisin mo ang mga trabahador sa isang factory sa Europa? Magugulo ang union. Magpoprotesta sila na, hindi iyan ang trabaho ko. Kumuha kayo ng janitor. Hindi naman mali iyon. Mahalaga rin ang paglilinaw ng job description, ngunit iba rito, walang nagbigay ng tagubilin, walang karagdagang bayad. Ang mga tao ay kusang naglilinis ng sarili nilang lugar. Natural, parang paghinga. Noong gabi, bumisita ako sa isang tradisyonal na palengke. Gusto kong makita ang pamumuhay ng ordinaryong tao. Sa pagitan ng makipot na alleyway, siksikan ang maliliit na tindahan. Naghalo ang amoy ng pagkain at ang mga boses ng mga vendor na lumikha ng isang vibrant atmosphere. Naglakad ako at nag-shoot. Ngunit may isang maliit na gulo sa gitna ng palengke. Isang grupo ng mga foreign tourist ang may dalang camera at smartphone at nag-show-shoot sa lahat ng dako. Ang problema, pumapasok sila sa loob ng tindahan at arbitraryong kinukuhanan ng litrato ang mga paninda at ang mga vendor. Isang babaeng nagbebenta ng isda ang umiling at nagpakita ng pagtanggi. Wag po, nakakahiya. Ngunit nagpatuloy ang mga turista sa pag-shoot. Namumula ang mukha ng vendor. Inasahan ko na mag-aaway na. Kitang-kita ko na sasabog na ang emosyon niya. Walang malay akong tumingin sa paligid kung dapat na bang tumawag ng pulis. Nang sandaling iyon, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa katabing tindahan. Malaki ang pangangatawan niya at mukhang matigas. Kalaunan, nalaman ko na siya pala ang presidente ng Vendors Association sa lugar na iyon. Naglakad ang presidente sa harap ng mga turista. Ngunit, nakakagulat, walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Mayroon siyang mahinahon ng ngiti. Sininyalis niya ang mga turista para makuha ang atensiyon nila. At dahan-dahan siyang nagsalita. Ayaw po ng may-ari ng tindahan na i-shoot siya. Pakirespeto po sana. At pinagsama niya ang kanyang dalawang kamay. Parang nagmamakaawa ng may paggalang. Parang inaasikaso pa niya ang bisita. May isang turista na nagbukas ng bibig para magsalita. Ngunit nauna ang presidente at nagturo sa ibang direksyon. Doon po, may photo spot. Doon po kayo mag-shoot ng gusto nyo. Makakakuha po kayo ng magagandang litrato roon. Sa mga salitang iyon, ang ibang mga vendor sa paligid ay tumango at nagturo din sa parehong direksyon. Parang may pinag-usapan sila ng maaga, sabay-sabay silang kumilos. Sa huli, ibinaba ng mga turista ang kanilang kamera at naglakad patungo sa direksyong itinuro ng presidente. Bumuntong hininga ang fish vendor at nagsabi, "Salamat po, Presidente. Na-stress na po ako dahil sa kanila." Sumagot ang presidente, "Okay lang po, te. Hindi lang po alam ng mga dayuhan ang kultura natin. Wala naman po silang masamang intensiyon. Pero huwag na po kayong masyadong magalit ha. Kung tayo po ang magagalit, tayo lang po ang masisira ang image ng palengke natin." Napatulala ako sa usapang iyon. Malinaw na ang mga vendor ang biktima. Kinuhanan sila ng litrato nang walang pahintulot at binaliwala ang kanilang pagtanggi. Ngunit sa sitwasyong iyon, nagbigay pa sila ng konsiderasyon sa kabilang panig. Kung tayo ang magagalit, masisira ang image natin. Kinuha ko ang memo, pad at sinulat. Hindi ito ang pulis, hindi government power ang umaksyon. Ang mga mamamayan mismo ang nagresolba. Tahimik, ngunit matatag.
Habang nasa taxi pabalik sa hotel, nag-isip ako, ang mga eksenang nakita ko ngayon, ang company man na nagbigay ng jacket sa hintuan ng bus, ang mga trabahador sa factory na kusang naglilinis, ang mga vendor sa palengke na nagresolba ng conflict ng payapa, may isang pagkakapareho. Walang nagpilit sa kanila. Hindi batas ang nagpilit, hindi pulis ang nagbantay, ang mga tao mismo ang kumilos. Naliwanagan ako. Ang kaligtasan sa Pilipinas ay hindi nagmumula sa sistema. Nagmumula ito sa isang bagay na nakatatak sa loob ng mga tao. Kabanata 6, ang bansang hindi perpekto. Ika-4 na umaga ko na sa Maynila. Inoorganisa ko ang mga nakita ko at may kakaiba akong nararamdaman. Ang maayos na airport, ang ligtas na mga kalye sa gabi, ang mabubuting mamamayan. Lahat ay tila masyadong perpekto. Sa totoo lang, medyo nagdududa ako. Bawat lipunan ay may crack, hindi ba? Hindi dapat exception ang Pilipinas. Nagtanong ako sa sarili, baka ang magagandang bahagi lang ang nakikita ko? Noong hapon, nagpunta ako sa SM Mall of Asia para mamili at para tignan pa ang atmosphere ng lungsod. Pumasok ako sa isang cosmetic store. Bibili ako ng regalo para sa asawa ko. Maraming dayuhang turista sa tindahan. Tiningnan ko ang produkto at nagtanong sa isang staff. Sa English, ngunit ang reaksyon ng staff ay kakaiba. Parang hindi niya narinig ang tanong ko. Kahit dahan-dahan akong nagsalita ulit, mukhang nalilito siya. Sa huli, tumawag ang staff ng iba pang staff na may nalilitong mukha. Sa proseso, medyo naramdaman kong binaliwala ako. Dahil ba sa dayuhan ako? Dahil ba hindi kami nagkakaintindihan? Hindi ko alam ang eksaktong dahilan, ngunit hindi maganda ang pakiramdam ko. Pagbalik ko sa hotel, naghanap ako sa internet. Gusto kong makita ang madilim na bahagi ng lipunan ng Pilipinas. Ang mga resulta ay mas marami kaysa sa inaasahan ko. Online trolling. Endo. Matinding kompetisyon sa edukasyon. Mataas na suicide rate. Issue sa politika. Habang binabasa ko ang mga article, lalong naging komplikado ang isip ko. Napabuntong hininga ako sa harap ng monitor. Walang perpektong bansa. Pareho lang din dito. Sa totoo lang, na-disappoint ako. Naisip ko na baka ilusyon lang ang lahat ng nakita kong eksena. Nag-alinlangan ako kung dapat bang i-re-evaluate ko ang direksyon ng documentary. Nang sandaling iyon, nag-ring ang cellphone ko. Si Katharina, may oras ka ba ngayong gabi? Pumunta ka sa bahay ko. Maghahanda ako ng lutong Pinoy. Ang bahay ni Katharina ay nasa isang condominium sa Taguig City. Sabi niya, 3 taon na siyang nakatira sa Pilipinas. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko ang halo-halong German at Filipino. Lumabas si Lena mula sa kwarto at bumati. Hello, isang labaing 14 anyos na babae. Ang pinagdaanan niya sa Cologne, ngunit si Lena na nasa harapan ko ngayon ay mukhang masayahin. Nakangiti siya, nag-usap kami habang kumakain ng hapunan. Nagpakatotoo ako. Katharina, medyo na-disappoint ako ngayon at marami rin akong nakita na negatibong bagay tungkol sa Pilipinas sa internet. Hindi rin pala perpekto ang bansang ito. Tumango si Katharina. Oo, tama ka. Walang perpektong bansa. Ako rin, na-disappoint noong una. Nagtanong ako, bakit ka pa nagpatuloy? Nag-isip si Katharina at tumingin kay Lena. Ngumiti si Lena sa kanyang ina. Sabi ni Katharina, hindi ako naghahanap ng perpektong bansa. Naghahanap ako ng bansa kung saan pwedeng lumabas ang anak ko sa gabi, may bullying man, at matindi ang kompetisyon. Marami man ang problema. Ngunit, bihira ang bansa na pwede mong palabasin ang anak mo alas 10 ng gabi, kahit sa mga advanced na bansa na alam ko. Sumagot si Lena, Mama, nagpunta kami sa SM MOA kasama ang mga kaibigan ko ngayon. Anong oras kayo umuwi? Tanong ni Katharina. Alas 11, walang alinlangan na sagot ni Lena. Nakinig ako sa usapang iyon. Alas 11 ng gabi, naglaro ang isang 14 anyos na babae kasama ang kanyang kaibigan at ang ina ay tinanggap ito ng normal. Tumingin sa akin si Lena at nagsabi, Sa Germany, hindi ako pwedeng lumabas sa gabi. Hindi rin ako pwedeng pumunta sa convenience store mag-isa sa gabi. Dito okay lang. Hindi ako natatakot. Pagkatapos ng hapunan, naghanda si Katharina ng kape. Umupo kami sa sofa at nagpatuloy sa pag-uusap.
Nagtanong ako tungkol sa article na nakita ko tungkol sa online trolling. Mukhang matindi ang online verbal abuse sa Pilipinas. Ano ang palagay mo tungkol doon? Nag-isip si Katharina at nagsabi, totoo yan. Minsan, magulo ang online culture ng Pilipinas. Pero alam mo ba, mayroon ding kabaligtaran na reaksyon. Kinuha niya ang kanyang smartphone at may hinanap. May article tungkol sa isang artista na naghirap dahil sa masasamang comment kamakailan, pero tingnan mo ang comment section ng article na ito. May daan-daang comment sa screen. Karamihan ay supportive messages. Huwag kang sumuko. Nandito kami. Inireport na namin ang masasamang comment. Sabi ni Katharina. May mga salita. Ngunit may mga taong lumalaban din dito. Mayroong self-correction. Hindi perpekto. Ngunit may kapangyarihan silang magbago. Tumango ako. Habang pauwi ako, nag-isip ako. Walang perpektong bansa, ngunit ang mahalaga ay ang essence. Kahit may problema ang Pilipinas, hindi ibig sabihin na kasinungalingan ang mga eksenang nakita ko, ang barong Tagalog sa hintuan ng bus, ang kusang paglilinis sa factory, ang payapang resolution sa palengke. Totoo ang lahat ng iyon, at ang katotohanan na pwede mong palabasin ang anak mo alas 11 ng gabi, ang 150,000 katao na nagsisidagsaan sa NAIA, baka alam nila na hindi sila naghahanap ng perpektong paraiso. Naghahanap sila ng lugar kung saan nila mapoprotektahan ang normal na pamumuhay. Ingat ka, isang lugar kung saan pwedeng sabihin ang mga salitang ito nang walang pag-aalala. Inayos ko ang aking camera bag. Nagpasya na ako sa ending ng documentary. Ang bansang ito ay hindi perpekto. Ngunit mayroon itong isang bagay na nakalimutan ng mundo. Iyan ang totoong dahilan kung bakit kami pumupunta sa Pilipinas. Dahil ito ang pinakamahalaga sa lahat. Kumusta po? Ano ang palagay niyo sa kuwentong ito? Tingnan natin ang reaksyon ng mga taong nakakita sa balitang ito. Malala na ang kawalan ng kaayusan sa Berlin. Nagdesisyon akong lumipat sa Pilipinas para sa kinabukasan ng aking mga anak. Walang environment sa Europa ngayon kung saan pwedeng maglakad mag-isa sa gabi. Sobrang nakakainggit. Hindi naligtas ang subway ng Paris. Nagulat ako sa kaayusan ng kalye ng Pilipinas sa gabi sa mga video. Ang mga kasamahan ko na professional ay nagsisimula na ring tingnan ang Pilipinas bilang ideal place. Nasaksihan ko ang knife crime sa London at naramdaman ko na ang kaligtasan ng pamilya ang priority. Ang mababang crime rate ng Pilipinas ay mas mahalaga kaysa sa pagbabayad ng mataas na tax para sa elite tulad namin. Ang mga babaeng estudyante na pumupunta sa convenience store sa hating gabi ay isang tanawin na hindi ka panipaniwala. Hindi may isip sa bansa ko. Ang Pilipinas ay nagpapatuloy na nagpoprotekta sa kapayapaan na nawala sa mundo. Hindi na rin gaanong ligtas ang Nordic na bansa tulad ng dati. Ang disiplina sa sarili at paggalang sa kapwa ng mga Pilipino ang lumikha ng kaayusang ito. Gusto kong palakihin ang aking mga anak sa kultura na iyon. Ang mga kalye sa Madrid ay nangangailangan ng palaging pag-iingat. Nagulat ako nang makita ang kasiglahan ng Maynila sa gabi at ang pagiging relaxed ng lahat. Napagtanto ko na ang kaligtasan ang pinakamagandang luho. Higit sa perfection ng sistema, ako ay naakit sa kabutihang loob ng mga Pilipino, ang kabaitan sa hintuan ng bus at ang paglilinis sa factory, ang kamalayan ng bawat isa ang sumusuporta sa ligtas na lipunan na ito. Salamat sa panonood. Kung na-touch kayo, paki-subscribe at paki-like po. Magkita-kita tayo sa susunod na video.